Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban o pahabol na po ito dahil Petsa 8 ang fight schedule. Michael Dasmariñas kontra George Sanchez. Na kung saan po mga kaibigan, doon giganapin ang bakbakan sa Lion Sindre, Georgetown. Kung di ako nagkakamali, doon yan sa Cayman Islands na kung saan under sa British territory sa Western Caribbean Sea. Mga kaibigan, ating natatandaan na itong si Michael Dasmariñas ay lumalaban sa Bantamweight Division. Nagtaas na pala ito ng timbang. Lumalaban na pala ito sa Featherweight Division po. Magpangabot ang dalawang ito kung sinong division ang masusunod dahil itong si George Sanchez lumalaban sa Super Featherweight Division. Itong si Kabayan naman ay sa Featherweight Division. Kung sakaling sa Featherweight sila magpangabot, ang nasusunod ay ang division ni Dasmariñas na kung saan dyan siya nangangampanya. At kung sakali namang sa Super Featherweight Division, ang nasusunod ay ang division naman na kung saan doon nangangampanya itong si George Sanchez. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, alamin muna natin ang konting mga background dito sa magkabilang panig. At nang sa ganun mga kaibigan, ating malalaman kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Okay, George Sanchez. May kartada po ito na 19 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 8 talo ngunit wala pang literang tabla. May edad na 33 anyos, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 47.37%. Huling lumaban, September 9 taong kasalukuyan. Ang nakalaban nito si William Vargas, talo by unanimous decision sa huling laban itong si George Sanchez. Experience, mga kaibigan, ang medyo nakilala ko na kanyang nakatunggali na masasabi nating kilala sa division or kilalang kalaban ay ang katulad ni Cesar Juarez. Alam naman natin na si Cesar Juarez ang kaunang tumalo kay Prince Pagara, kung hindi ako nakakamali. At itong si Cesar Juarez nakalaban din ni Nonito Donaire na kung saan nahirapan din si Donaire dito. Ito naman ang nakalaban ni George Sanchez na kung saan masasabi nating yan po ang kilalang boksingero na kanyang nakasagupa sa ibabaw ng ring. Sa panig naman ng ating kababayan na si Michael Dasmariñas, dati itong nakahawak sa IBO World Bantamweight title. At minsang naging challenger sa Bantamweight Division na kung saan nakasagupa nito ang tinaguriang na monster ng Japan na si Naoya Inoue. Talo itong si Dasmariñas ni Inoue by technical knockout or knockout. Sa ngayon may presimong kartada itong ating kababayan. 33 wins with 22 wins coming by way of knockout. May 3 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 3 talo, 2 beses ng katikim ng knockout. Puro sa body shot. May edad na 31 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7 inches. 66 inches naman ang kanyang reach o galamay. South po ang stance ng ating kababayan. Knockout ratio 66.67%. Huling lumaban, Mayo 23 taong kasalukuyan. Nakalaban nito si Patrick Lyokoto. Panalo by knockout itong ating kababayan. Na kung saan nakataya sa bakbakan ang WBC Asian Silver Featherweight title. Panalo si kabayan doon mga kaibigan by knockout. So kung sa experience, nasabi ko na dating world title challenger at dating may hawak sa IBO. Pagdating naman sa skills po mga kaibigan, boxer puncher si Michael Dasmariñas. At ito namang si George Sanchez ay ganun din. Boxer puncher din po mga kaibigan. Hindi ko na madaliin prediction natin dito sa bakbakan Dasmariñas by technical knockout. O kung mauwi man sa puntusan, mas malaki pa rin ang tsansa nitong si Dasmariñas by unanimous decision or split decision. Yamado dito si Dasmariñas po mga kaibigan. Pero huwag siyang magpakakampante dito sa kanyang makakalaban na isang journeyman dahil boxing po ito. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado itong si George Sanchez ay talo na kagad sa bakbakan yan. Baka siya masingitan pa dyan mga kaibigan. Kaya iba yung pag-iingat para sa ating kababayan dahil kahit nasabihin natin liyamado talaga siya dito sa panalo, boxing yan. Parehong may mga kamay. Parehong pinag-aaralan ang bawat galawan or parehong nag-aaral yan sa kanilang mga taktika o galawan. Kumbaga may mga coaches din po yan mga kaibigan. Kaya iba yung pag-iingat para sa ating kababayan. Na sa tingin ko, mas malaki ang tsansa na may panalo ni Michael Dasmariñas ang bakbakan by technical knockout or knockout. Kaya dyan, ang pinakatsansa lamang ni George Sanchez ay ang ma-upset niya itong si Michael Dasmariñas, mga kaibigan. Suportahan po natin at abangan natin ang bakbakan na ito. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.